May magsasanla ba sa iyo ng lupa? Magkapit mag-usap muna tayo. Tara! Ito po ang tamang proseso kung tatanggap kayo ng lupa bilang collateral sa pagpapautang ninyo. Una, verified documents. Kumuha po kaagad kayo ng isang certified true copy ng title ng property sa Registry of Deeds kung saan po nakarehistro ito. At ganun din po ang certified true copy ng tax declaration or tax deck mula naman sa assessor's office na sumasakop sa property na ito. At ikumpara po ninyo ang mga dokumentong ito sa dokumentong hawak po ng umuutang sa inyo. At kung hindi po ninyo personal nakakilala ang umuutang na ito, imbestigahan nyo rin po ang pagkatao nito at humingi po kayo ng kopya ng at least 2 valid IDs nito. Ang pangalawa, property inspection and appraisal. Kapag lumusot po ang mga dokumento at ang identity ng umuutang sa inyo sa pagsusuri ninyo, mag-actual site inspection po kagad kayo upang i-check ang aktual na katayuan ng property na ito. At kapag nag-a-appraise na po kayo ng property value ng isasanlang lupang ito, dapat ang ipapautang lang po ninyo ay hindi lumalagpas sa 70% ng fair market value ng property na ito. Ito lang po dapat ang loanable amount na i-release ninyo. At ang pangatlo, kapag nagkasundo na po sa terms ng loan kayo, 2 dokumento po ang kinakailangan nyong ihanda at papipirmahan sa kabilang partido. Ang promissory note bilang katibayan ng utang sa inyo at ang deed of real estate mortgage bilang katibayan na nakasanla ang lupang ito hanggat hindi na babayaran ng buo ang utang sa iyo. Tandaan po ninyo na dapat ay may 2 testigo, pirmado sa bawat pahina at notaryado ang mga dokumentong ito. At kung may asawa na po ang umuutang sa iyo, dapat nakapirma din po ang taong ito. At pagkatapos po nito ay ipa-annotate niyo po kaagad ang deed of real estate mortgage na ito sa likod ng original na titulo. Marami po kasi ang nagkakalokohan pagdating sa mga transactions na ganito, kaya napakahalaga po na matutunan ninyo at sundin ang tamang prosesong ito upang makaiwas na rin kayo sa sakit sa ulo. Gine.